Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin itong kaganapan po sa ating politics. At bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang bansa po ng mundo tayo naroon, sana ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, talagang nagkataon lang yata o talagang lumalabas po yata talaga ang sinasabi pong yung ginagawa po nilang pamumulitika at demolition job sa Vice President at yung sinasabi pong politically motivated, political harassment, mukhang sa kanila naman po binabalik ng Vice President, mga katambay. Yung ginagawa po nilang tinatamnan po ng issue, ginagawan po ng korupsyon ang Vice President. Na hirap naman po sila. Ngayon po, ang Vice President na po ang naghamon at napakalaki po itong sampal sa kanila pag hindi po nila ginawa ito, mga katambay. Kasi lalabas po rito ay talagang pinupolitika po nila at gusto lang po nilang pabagsakin ang isang Vice President, Sara Duterte. Dahil dito mismo, yung panggigigil nila sa confidential fund, Intel fund ng Vice President, ngayon, sila naman po ang malalagay sa hot seat. Kailangan po nila gawin sa taong bayan, ipakita sa taong bayan na talagang wala po silang kinikilingan at hindi sila one-sided, lalong-lalo itong institusyon ng Kamara at ang grupo ng Quadcom. Nagsalita po at may paghamon po, naghahamon po ngayon sa kanila ang Vice President na imbestigahan din daw po ang confidential intel fund ng Pangulo. Painggan po natin sa balita ang pahayag at komentuhan po natin. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito ay matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Sinabi ni VP Duterte, hindi lang ang kanyang tanggapan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga miyembro ng Kamara kung nais nilang magpasa ng batas patungkol sa paggamit ng mga confidential fund. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Piniliwanag naman ni Representative Joel Chua na ang paggamit ng Office of the President ng confidential funds ay kasama sa mandato ng opisina bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng Sandatahan Lakas ng Bansa. Sa Office of the President is a different matter dahil yun may trabaho at may obligasyon ang ating Presidente bilang Commander-in-Chief ng Sandatahan ng ating bansa at ang kanya po ay it concerns national security. alam na this. Ganon? Kala ko ba naman separate body tayo, mga kababayan. Ngayon nakita po natin si Representative Chua, mga kababayan, ay antimano po, nag-react antimano. Separate matter daw po, mga katambay. Dahil nga po, meron po itong sinasabi pong national security. Ano po ba ang pinaggamitan ng confidential fund ng Vice President? Di po ba? National security din. Kailangan bigyan ng seguridad, lalong-lalo mga kabataan, na ito ay makuha, ma-recruit ng grupo ng NPA o CPP, NPA, NDF. Di po ba? Anong klase kang congressman, Chua? Ngayon, basag na basag po kayo ngayon kay Vice President. Di po ba? Dahil kung talagang gusto nyo tingnan at silipin at makagawa kayo ng batas about sa confidential fund, bakit sa Pangulo? Wala kayong nakikita? Kung tama ang paggastos niya ng kanyang Intel fund, yung sinasabi nyo seguridad ng bansa, ay doon niya ginagamit yung paggastos ng hindi bababa sa 4.56
billion pesos. Ginagawa po tayong tangat bobo, mga gago nitong mga congressman, lalo po ni Representative Chua. Ibang klase, no? Ibang klase po niya ipagtanggol, pagtakpan ang Office of the President, mga kababayan. Ganitong klase po ang politika sa ating bansa. Nagkakaroon po sila ng takipan, kampi-kampihan, may mga protection po. May mga protection po sila na gusto yata nilang bigyan ng protection. Hindi po pwedeng galawin, hindi pwedeng imbestigahan. Ibang klase po ngayon ang House of Representatives. Talagang malinaw na malinaw pa sa sabaw ng puset. Ang napakahilig magsalita na yan ay si convicted Franz Castro na meron po siyang ethics complaint sa Kamara na hanggang ngayon din po ay hindi po nila pinapansin at binibigyan ng aksyon. At dire-diretso pa rin po ang hearing niya sa Quadcom, mga kababayan. Ibang klase, no? Talaga rito yung hamon po ng Vice President. Kasi pagka po talaga lumabas ang katotohanan at gusto nilang makakita ng malaking korupsyon sa confidential fund, Intel Fund, ayan po, 4.56 billion pera po ng taong bayan yan. Pera po ng taxpayer yan. Kailangan po yan maimbestigahan dahil sinisingle out nila ang opisina ng Vice President. 125 million. Gigil na gigil sila. Hirap na hirap po silang mahanapan ng korupsyon. Intel po yan, confidential intel din po yan. Ginagamit po yan para po masugpo po at maproteksyonan po unang-una ang ating mga anak sa mga eskwelahan. Dahil ang CPP, NPA, NDF ay nagre-recruit po sa eskwelahan, mga minor. Kaya nga po nagkaroon ng child abuse case ang isang Franz Castro dahil kabataan pa rin. Kabataan yung kanyang kinidnap daw pero naging child abuse dahil parte po ito ng kanilang propaganda o talagang layunin sa mga kabataan na makuha nila, ma-recruit at maging enforcement nila sa bandang sa mga hinaharap, mga katambay. Ganyan po katindi. Pero yung confidential fund ng presidente, maririnig mo sa isang Quadcom committee na katulad ni Congressman Chua. Makakarinig ka ng ganon na iba yung kanya. Okay po pala yun. Di bali po pala gumasta ng isang damukan na pera ang Office of the President. Okay lang po pala yun. Wala po palang corruption doon. Wala po palang sisiliping corruption po ron ang House of Representatives. Tanging sa Vice President lang ang sisilipin. Pero yung sa Senate, wala po sisilipin dyan. Lalo-lalo po sa House of Representatives. Hindi rin po sisilipin yan. Hindi. Dahil hindi po sila nagtatakipan. Hindi po sila nagbibigay ng proteksyon sa isa't isa pagdating po sa pagkakaperahan. Ibang klase, no? Ngayon, maliwanag pa sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Talagang ang Vice President lang ang layunin nilang pabagsakin. Dahil doon sa sinasabi nga ng Vice President na merong ambisyon maging presidente at hindi niya kayang buwagin at talunin sa halalan, ambisyon naman po niya ngayon maging Vice President sa pamamagitan po ng impeachment na niluluto nila na hindi pa po mangyayari. At ayaw pa po yata nilang seryosohin. Dahil nakahanda po ang Vice President yan. Handang-handa ang Vice President sa impeachment. Kumpleto siya ng mga detalye, ebidensya, na ang mangyayari niya bandang huli, mukhang sila pa ang maiipit pagka nagkaroon po ng impeachment. Dahil unang-una, ayaw nilang imbestigahan. Number 1, taong bayan na po ang magagalit sa kanila. Katulad po ngayon, narinig po natin sa isang Congressman Chua na talagang mukhang hindi nila iimbestigahan ang isang commander-in-chief, ang kanyang confidential intel fund, mga kababayan. Napaka-secured. Sigurado po pala at talagang spoiled na spoiled ang confidential intel fund ng Vice President, ng Presidente ng Pilipinas. Tanging sa Vice President lang ang kailangan bosisiin. 'Di ba? Kaya nga po sila palpak na palpak Hahanapan mo na corruption confidential. Yung confidential nga. Tapos ngayon, mismo ang Vice President, alam niya confidential na hindi po pwede itong isa publiko, lalo po sa mga seguridad ng bansa. 'Di ba?
yung national security natin dahil gagamit ka rito ng mga asset na tutulong sa iyo para malaman mo lahat ang banta lalong-lalo sa bansa at lalong-lalo na po yung banta po sa ating mga kabataan na ginagamit ng Vice President yung kanyang intel, yung kanyang confidential fund. Gumagamit siya ng maraming asset. Kaya nga may mga alias yan dahil siyempre kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. Katulad ni Kamanong, papayag ba si Kamanong kung kukunin mo akong asset tapos ilalagay ko dyan information full name ko, buong pagkatao ko? Manganganib ang buhay ko riyan. Lalo kung matutuklasan yung aking iniimbestigahan. Di po ba? Malaman nila na ako'y isang investigador o asset ng gobyerno. Di po ba? Logic. Kaya nga dito po, sunog na sunog po sila eh. Dahil ano po ang sagot ng isang Congressman Chua? Iba raw po sa presidente kasi parte po yung kanyang intelligent at intel pan, yung kanyang confidential intel pan at intelligent pan ay parte daw po ito ng national security na hindi po pwedeng basta-basta i-audit. Bakit yung sa Vice President ba? Hindi. Di po ba? Pagdating po sa opisina ng presidente, may national security na manganganib na hindi pwedeng i-audit. Pero sa Vice President, iba po ang issue nila ron. Iba. Talagang alam na po na pamumulitika. Period na po yan. Pamumulitika, talagang ang taong bayan, bistadong-bistado na kayo Quadcom. Bistadong-bistado tong Quadcom Committee, mga kababayan, at lalo po ang House of Representatives sa ginagawa nila sa Vice President. Talagang gusto nilang pabagsakin lang po ito. Pabagsakin dahil doon sa may nag-aambisyon maging Pangulo o Vice President ng bansa. Kaya ngayon, ang nangyayari po ngayon, bumabaliktad na po sitwasyon, mga kababayan. Sila na po ang nalalagay po sa kahihiyan. Bunyag na bunyag po sila at talagang lumabas na po ang katotohanan, ang totoong-totoo po nangyayari at ang kanilang layunin lamang ay pabagsakin po yata ang Vice President. Mga kababayan, dahil confidential ang issue, confidential ang Pangulo, hindi mo pwedeng kalkalin. Ano pa? Alam na this. Kaya mga kababayan, dito po sa nangyari pong ito, yung paghahamon ng ating Vice President ay sa kanila po ngayon. Sa kanila ngayon sumibat. Sa kanila ngayon ang tama yung ginawa po nilang mga sibat, pamamaril, pangkukutya, yung pambubuli, pagpapabagsak, pagpapahiya sa pondo ng confidential intel pa ng Vice President. Ngayon, sila ngayon ang lumalabas na kayahiya at lumalabas po yata na korap. Sila po yata ngayon ang lumalabas na korap. Pati po ang opisina ng presidente po yata ay lumalabas na sobrang korap. Dahil sobrang laki po na nagastos niya sa kanyang intel and confidential fund na hindi bababa sa 4.56 billion. Samantalang may sarili rin pong confidential fund, intel fund ang kapulisan. Ganon din po ang kasundaluhan. Meron din po yan. Meron po rin sila. Pero mas malaki po ang nagastos po yata ng Pangulo na hindi po pwedeng galawin at silipin. Ganyan po katindi po ngayon ang takipan, proteksyon sa isa't isa. Sa Vice President lang po sila nakatutok lahat. Buong ahensya ng gobyerno nakatutok lang sa Vice President. Lalo sa paghawak ng pera. Di po ba? Nakita niyo po ginagawa nilang panggigipit. Pati pondo. Yung hinihingi ng pondo ng Office of the Vice President, napakarami niyang programa nakakatulong. Ano sagot nila? Kaparehas na raw po. Kaparehas na nung ginagawa ng Vice President yung ginagawa ng DSWD. Pero pagdating po sa Speaker at sa Senado, parehas na ginagawa rin ng DSWD ang akap. Pero pasado. Yung hinihingi ng Vice President, napakarami niyang programa, ang dami niyang offices, satellite offices, buong Pilipinas, Luzon, Visaya, Mindanao. May pagtulong. 2 bilyon lang ang kanyang hinihingi.
kinitil pa. Ginawa na lang 700 plus million. Samantalang, ang AKAP, parehas na programa ng DSWD, hindi bababa sa 26 billion pesos. Billion, 26. Wala po ritong yaw-yaw. At wala po rito, hindi pwede po magsalita tayo. Nakaparehas din po yan ng DSWD. Hindi pwede. Kasi sila lang ang may kontrol ng pera. Kaya ngayon, sila rin ang may kontrol kung sino iimbestigahan nila. Di po ba? Kontrolado nila lahat ngayon. Pagdating po sa kaperahan at sa pamumulitika, kontrolado po yata nila. Nakita po natin ngayon. Kontrolado nila ang pamumulitika kung sino lang ang gusto nilang imbestigahan. Kontrolado po nila eh. At ganun din po ang ating kaperahan. Kontrolado rin po nila kung saan po sila, kung kailan lang po at kung sino lang po ang kanilang bibigyan ng malaking pondo. Di po ba? Kontrolado nila. Ngayon, yung kanilang programang AKAP, wala po ditong nag-reject. Ni-reject ko ni Amy Marcos. Ni Senadora Amy Marcos, pinabubuwag yan. Ano nangyari? Magkakasama po sila ngayon. Kunwari lang po ang nangyari. Ginawa lang po tayong mga tangat gago. Kasama po ni Senadora Amy Marcos na gustong patanggal yan. Pero nung nag-bycam sila, magkakasama sila, mga katambay. Magkakasama na. Ganyan po ang gobyerno po ng bagong Pilipinas natin. Kitang-kita po natin, nagtatakipan yata, nagkakampihan yata, at may proteksyon sa kanila sa isa't isa. Mga katambay. Ibang klase, no? Ibang klase po. Hinamon ng Vice President, sumagot naman. Ang matinding sagot, iba ang sa opisina ng Presidente. Dahil national security yan. Pero sa Vice President, hindi national security yan. Kailangan imbestigahan yan. Alam na this. Pera, politika, kontrolado nilang lahat. Muli po, maraming salamat. Sama po natin sa mga panalangin dasal ang maingatan po ang pamilya Duterte siyempre at lalo-lalo ang Vice President na tanging siya na lang po ang nakakita po ng napakalaking korupsyon at ginagawa po nakabalbalan ng mga politiko sa ating bansa. Tanging ang Vice President na lang po ang nagiging oposisyon nakakita ng lahat ng kapalpakan at pagnanakaw po ng mga politikong korap sa ating bansa. Sana po'y maingatan po ang ating Vice President. Sobra na pong panggigipit po yata ang nangyayari sa kanya. Pinagtutulungan na po siya gamit ang buong lakas po ng gobyerno natin ngayon para sa kanyang sinasabing pagpapabagsak sa kanya. Sana'y maingatan po. Sama po natin sa dasal at dalangin. Muli po, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa muli po, ingatan nawa po tayong mga kababayan. Taste lang po. May pag-asa pang makabawi ang ating bansa. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.